Ikaw bang superhero ng anak mo, daddy? Akala ng marami, kailangan natin maging perpekto o laging mayaman para maging bida sa mata ng anak natin. Pero alam niyo po ba, na para sa kanila, ang bawat yakap, ang bawat pakikinig at ang oras mo ay sapat na para ituring kang superhero ng anak mo. Sa part 5 ng ating 12-day series, pag-uusapan naman po natin kung paano ka tinitingnan ng anak mo sa bawat stage ng paglaki niya. Pakinggan mo ito hanggang dulo dahil ang presensya mo ang pinakamalaking regalo na maibibigay mo sa anak mo. New day, new parenting topic na naman po tayo, daddies at mommies. Kamusta na po ang pagiging superhero mo? Minsan po kasi guys, no, sa pagod natin sa trabaho, pakiramdam natin, taga-provide lang tayo. Pero dito po sa Gene and Jen Parenting, napatunayan na po natin na ang mga simpleng oras natin ang tumatatak sa puso ng anak natin. Paano nga ba tayo nakikita ng anak natin? Hindi nila hanapin ang mga mamahaling gamit sa atin, kundi ang pakiramdam nila na ligtas sila sa tabi natin. Ano nga ba ang papel ni daddy sa buhay ng anak? Una, the protector. Yan po isang mga unang kabanata ng anak mo. Nung baby pa yung anak mo, ikaw ang simbolo ng kaligtasan. Ang malalaki mong kamay at malalim mong boses ang nagsasabi sa anak mo, nandito lang si daddy na walang mananakit sa'yo. Ikaw ang pinakaunang depensa ng anak mo sa mundo. Pangalawa, the guide. Ito na po yung sa school age niya. Habang lumalaki ang anak mo, ikaw ang nagiging kompas ng anak mo. Tinitingnan kasi ng anak mo kung paano ka re-respeto kay mami niya, paano ka humaharap sa mga problema mo, at paano ka magpapakita ng kabutihan sa ibang tao. Ang bawat kilos mo kasi yan ang manual ng anak mo na sinusundan ng kanyang maliit na isipan. Pangatlo, the lifetime imprint. Hindi mo kailangan maging perfect. Ang kailangan lang ng anak mo ay tatay na marunong makinig, humingi ng tawad kapag nagkakamali, at laging nagpaparamdam ng pagmamahal sa kanya. Ang bawat effort mo, gaano man yan kaliit, mag-iiwan po yan ng marka habang buhay sa anak mo. Kaya daddy, no, napakalaki ng impluwensya mo sa kinabukasan ng anak mo. Kaya nga po, bilang isang protector at guide ng anak mo, saan mo nga ba siya dapat dalhin habang bata siya? Bakit nga ba dapat hindi tayo mahiyang dalhin sa simbahan ng anak natin kahit maingay at malikot pa siya? Isang napakalalim na usapan, pag-uusapan natin, at yan po yung day 156 natin. Huwag kang mawawala. Kaya mami, itag mo na si daddy sa comments para ipaalala sa kanya na siya ang superhero ng anak mo.